Eto na naman tayo mga tol dahil ang mga barko ng ating PCG ay pinalibutan ng China, no? Pilipinas mahihirapan sa resupply mission. At eto kung naaalala ninyo mga tol, eto, ayan, yan, kasama dati nila Trillanes sa Magdalo at eto isa sa mga bumabatikos dati kay Digong. So, para saan pa nga ba ang AFP sabi niyang gano'n? Para saan pa ang ating mga tagapagtanggol, ang ating mga sundalo kung hindi naman natin papalagan yung panghaharas ng China. Anyway, bago natin 'to simulan mga tol, itong videong 'to ay mula kay John Reps. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan, reaction video, commentary, opinion sa mga issue mga tol, lalong-lalo na partikular dito sa West Philippine Sea kung saan ang ating soberanya ay patuloy na inaagaw, inaangkin ng makasarili at ganid na bansang China mga tol. Sama-sama natin 'tong panoorin at bigyan natin 'to ng reaction video. Huwag mong kalimutan mag-subscribe Click mo na rin ang notification bell, alright? Ano bang purpose talaga ng armed forces is to defend. When you defend, you go to war. Sayang yung bilyon-bilyon natin kung hindi naman pala natin depensahan ang ating bansa. Defend. Pero we don't need war for now, 'di ba? We don't need war for now, 'di ba? Kasi napakahirap ng kalagayan ng ating bansa. 'Di ba? Para makipaggera tayo, 'di ba? Napakahirap, ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng mga gastusin, ang baba pa ng sweldo, 'di ba? Tapos ngayon issue 21 pesos kasya na sa isang tao per meal. 'Di ba? Daming kalokohan mga tol eh. Kung papasok pa tayo sa gera, parang kalokohan lang din 'yon kung titignan natin. Pero doesn't mean naman na hindi na tayo papalag whenever na haharasin tayo ng China, 'di ba? Kasi puro tayong halimbawa bato kang bata ka tapos aalis ka na lang, binatukan ka tas aalis ka na lang. Hindi hindi dapat gano'n, 'di ba? Dapat pakitaan din natin sila ng kahit papaano pangil natin. Ang problema wala eh. Iwas tayo ng Nasimula iwas. pa lang, Limitado ang supply ng BRP Teresa Magbanwa kaya naman kinakailangan nitong supplyan ng Philippine Coast Guard. Ngunit paano ito magagawa ngayong napapalibutan na ng mga barko ng China ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda? Maraming paraan. Tulad nga nung sinabi ko nakaraan, kung titignan mo tong BRP Teresa Magbanwa, may helipad 'to. 'Di ba? Pwede magdala ng supply diyan gamit ang helicopter. Hindi natin kailangan maglayag diyan sa barko kung haharasin naman tayo mga tol. 'Di ba? Eh, ano gagawin nila sa helicopter? Papaulan na nila ng flare para bumagsak? Malabong mangyari 'yon. Hindi gagawin ng China 'yon, mga tol. 'Di ba? O paglapag naman dito sa helipad ng BRP Teresa Magbanwa, paano nila aagawin yung supply na ibababa diyan? Aakyatin nila yung barko? Malabo din mangyari 'yon, mga tol. 'Di ba? Pero kung gusto talaga nilang daanin sa dagat, eh bahala sila. Ayaw nila mag-isip ng maayos. Mula sa Girian sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal, ngayon ay nalipat naman ang atensyon ng China at Pilipinas sa Escoda Shoal. 70 nautical miles lang yan mula sa Palawan. 70 nautical miles lang mula sa Palawan. Isang coral reef formation na matatagpuan 70 nautical miles mula sa Palawan at pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagsisihan ang China at Pilipinas kung sino ang may kasalanan sa nangyaring banggaan ng mga barko. Pero isa lang ang mas malinaw, ito ay mas mabilis magbalita ang China kung saan maagang-maaga pa lang noong Lunes ay ibinalita na sa kanilang telebisyon na nabangga umano ng kanilang barko ang Philippine Coast Guard vessel dahil gumawa daw ito ng isang mapanganib na maniobra sa kanilang mga barko. Laging gano'n ng China, sila ang unang nagbabalita tapos ang Pilipinas naman lagi to defend. 'Di ba? Magbabalita ang China, ganyan, binangga kami ng Pilipinas, binangga kami ng barko ng Pilipinas, 'di ba? Laging gano'n. Minsan nga 3 linggo na nakakalipas eh. Ngayon lang natin malalaman kung hindi ibabalita ng China, hindi sasabihin ng Coast Guard. Philippine Coast Guard 4411, 4410, you are not allowed to enter the lagoon. Leave immediately, or we will take countermeasures. The Philippines has turned the South China Sea into its theater, Ayan kitang-kita mga tol, di ba? Eto one side lang to ng video. Hindi natin pwedeng panghawakan to bilang katibayan na ang Pilipinas talaga ang bumangga sa kanila. Posibleng oo, totoo. Posibleng oo, totoo tayo bumangga sa kanila, pero para sa akin mga tol, kung tayo man ang bumangga sa kanila, karapatan din natin 'yon mga tol para palayasin sila dahil unang-una,
Wala sila sa teritoryo nila, nandito sila sa exclusive economic zone natin. Kung sa ibang bansa yan, mas masahol pa gagawin sa kanila mga tol. Pero posible din naman yung videong yun na papapakita na sila mismo ang dumikit doon sa barko natin. Kasi pwede tayong linlangin mga tol ng camera. Diba? Pwede tayong linlangin yan. Announce to enter the lagoon. Leave immediately. Or we will take countermeasures. The Philippines Ayan o, halimbawa, etong barkong to, pamasdan nyo, pwedeng etong barkong to na pinanggagalingan ng camera ang papalapit. has turned the South China Sea into its theater, deliberately Diba? ramming a Pwedeng tayo mismo yung papalapit. Pwedeng etong barkong to na pinagkakapwestuhan ng kamera, ang mismong lumapit at bumangga doon sa barko. Naging itsura lang na parang Philippine Coast Guard ang bumangga dahil nga doon sa perspective ng video mga tol. Countermeasures. The Philippines has turned the South China Sea into its theater, deliberately ramming a Chinese Coast Guard ship. Latest collision between Chinese and Philippine ships wasn't an accident. It was a staged provocation by the Philippines. Di ba? Tingnan mo yung mga report nila, di ba? Paano ka ba ipoprovoke niyan? Unang-una, anong ginagawa mo sa teritoryo ng Pilipinas? Di ba? Halimbawa na lang, pumasok ka sa bakuran ng iba. Di ba? Nanggugulo ka doon. Tapos sasabihin mo sila nagpo-provoke sa'yo, ikaw yung trespassing. Etong China Coast Guard, unang-una trespassing yan eh. Di ba? Under the law, under UNCLOS, under international law, under Court of Arbitration, mga tol, walang karapatan ang China na nandiyan sila. Despite repeated warnings from the Chinese Coast Guard, the Philippine ship charged ahead, Ito mga nagbabalita, wala rin nga alam-alam eh. intentionally colliding with the Chinese vessel, causing significant damage to the Chinese ship. Sinisisi ng China ang Pilipinas dahil wala daw umano itong permiso sa kanila na magpakalat-kalat sa lugar at ang Escoda ay pag-aari daw ng China. Ayon pa sa China, sila ang may undisputable sovereignty dahil pasok daw ito sa kanilang 9-dash line. Undisputable ha? Undisputable ha? Sa madaling salita, ay wala nang dapat pag-usapan pa. Sa madaling salita mga tol, wala nang batas. Wala nang international law. Walang UNCLOS ang pwedeng makatibag sa kanilang claim. Ganun ang ibig sabihin mga tol ng China. Undisputable daw sila eh. Di ba yung claim nila doon sa 9-dash line na yon, walang batas dito sa daigdig ang pwedeng sumira doon sa claim nila. O ganun sila katikas mga tol. Hindi uubra UNCLOS. Di ba UNCLOS ang nagsabing Pilipinas may 200 nautical miles? So, hindi uubra yun, UNCLOS lang yun eh. China ang mananaig. Ganun ang sinasabi nila mga tol. Kita mo naman kung di may mga tama sa utak tong bansang to. Dahil sa kanila daw talaga ang Escoda Shoal. Ang Escoda ngayon ay mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard dahil kapag nakuha na ng China ang kontrol sa Escoda ay mahihirapan ang Pilipinas sa mga resupply mission nito sa Ayungin Shoal dahil ito ang dinadaanan patungo sa nakasadsad na barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre. At matapos ang banggaan ng mga barko, sa bagong update ng Philippine Coast Guard ay makikita mula sa himpapawid ang mga sasakyang pangdagat ng China na nakapalibot sa isang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Sa bilang ng Philippine Coast Guard ay 5 rubber boat at 3 speedboat ang nagpaikot-ikot sa BRP Teresa Magbanwa. Sa hindi naman kalayuan ay nakaangkla naman ang 2 barko ng Philippine Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia vessels. Limitado ang supply ng barko kaya naman kinakailangan daw itong supplyan ng tubig at pagkain. Pero ngayong nakapalibot na ang mga barko ng China ay magiging mahirap daw ang pag-resupply. Kinundi na naman ng Amerika ang ginawang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabay ipinaalala sa China na kabilang ang Philippine Coast Guard sa 1951 Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Yan, sige, magbantaan kayo. Bantaan kayo. Pero ako mga tol ako lang tatanungin hindi ko nakikitang mahirap mag-resupply doon sa BRP Teresa Magbanwa. Kung nakapalibot ang ang mga barko ng China, kung gagamitan natin ng bangka pag-resupply, mahirap talaga. Ang daming haharang, ang daming babangga. Pero kung gagamitan ng helicopter yan, kung maglalakas loob silang pabagsakan yung helicopter natin mga tol, pero hindi nila gagawin yun eh.
Pababagsakin nila yung helicopter, hindi nila gagawin yun, malabo yun. Ngunit ayaw pa ng Pilipinas sa ngayon na pumasok ang Amerika sa girian ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, that the Duterte administration ordered our armed forces not to patrol West Philippine Sea anymore. Totoo, mga tol. Biruin mo, meron tayong presidente, 'di ba, na napakatapang magsalita, lahat minumura, lahat inaaway, tapos biglang uutusan mo yung AP, wag na kayo magpatrol. Ay nako, naibenta tayo ng wala sa oras. And ang sabi ng armed forces, sandali muna, that is our mandate. We would be remiss of our mandate to protect our sovereignty and territorial integrity if you do that. Is it not impeachable offense already? So, nag-compromise na lang na sige, isang patrol na lang once a month. Once a month na lang ang patrolya. Pero I doubt kung nagagawa din yung once a month. Yun ang information na nakuha natin, na wag na tayong magsayang ng oras sa West Philippine Sea kasi wala din naman mangyari. Gagastos ka lang ng fuel dyan, wala naman mangyayari. So Nakakalungkot. wag na kayong magpatrolya. Nakakalungkot. So, nagprotesta ang armed forces dyan. So again, that is only my information. I'm not speaking for the armed forces. So yun ang information natin na sabi ng armed forces, pwede ba kahit isa na lang? Nag-compromise sila na kahit isa kasi manda. Okay, kung totoo man mga tol, ang sabi kasi rito ni, nakalimutan ko pangalan niya, yun ay information niya daw. Pero hindi siya nagsasalita dyan sa ngalan ng armed forces. Information lang na nakarating sa kanya. Sana hindi totoo. Pero kung totoo man mga tol, ewan ko kung bakit marami pa rin mga Pilipino. Sa bagay, di naman ganun karami. But ang dami pa rin mga Pilipinong sumusuporta doon sa mamang yun. Dato nila yun eh. In fact, pag sinabi ni President Duterte na mamasakir lang dyan ang ating mga sundalo, na underestimate mo yung mga sundalo. Tama. Kasi ang sinasabi ko, Masyado siyang natakot sa China. At nagawa ni Xi Jinping sindakin at panginigin ang tuhod ni Duterte. Kaya ganun mga tol. Nagawa ni Xi Jinping yun, nanginig tuhod ni Duterte. Yung tapang ni Duterte, yung yagballs ni Duterte napunta sa lalamunan niya mga tol. Talagang natakot siya nung panahon na yun. Kaya eto, nakipagkaibigan na lang siya sa China. Ngayon, inuulit ni Xi Jinping yun kay Marcos. Kaya eto, tingnan mo, napakaraming barko pinapadala nila. Para sindakin, syempre, yung gobyerno natin, para sindakin. Pag nakuha nila yon, masindak nila yung presidente natin, magiging kaibigan ulit natin sila dahil nga natakot, di ba? Nanalo na agad sila mga tol sa laban. Panalo na agad sila. if we are asked whether we are willing to go to war with any country, dapat ang sagot ng bansa, yes. Laging yes. We should defend our country to any oppressor, any country. The question really is whether you will win. That's the reason why kailangan natin i-modernize ang ating armed forces so that will increase the winnability of our armed forces should we go to war with anybody else. Because, ano bang purpose talaga ng armed forces is to defend. When you defend, you go to war. Diba? Kaya nga yun naman totoo mga tol. Pero sa ngayon, hindi pa natin siya kailangan kasi may question yan ano ang posibilidad na manalo tayo, di ba? Napakahina natin mga tol. Biruin mo na, nakakatakas nga rito sa atin yung wanted Di ba? Nakakalabas nga ng bansa nang hindi alam O di ba? Doon pa lang mga tol, makikita mo kung gaano kahina ang security natin. Paano natin ipagtatanggol ang bansa mga tol? Ang daming hudas dito. Ang daming ipagkakanuno ang bansa nila mga tol. Isa yun sa mga kalaban natin. Ang daming handa nilang ibenta yung bayan natin mga tol. Diba? Paano ngayon natin ididepensa ng bansa natin? So, bago tayo pumasok sa ganyang mas matinding laban mga tol, i-modernize muna natin yung ating armed forces. Diba? Kailangan makakuha muna tayo ng sapat na lakas. Kung sino yung dapat sibakin na. Kung sino yung dapat mawala. Diba? Wala Sayang yung bilyon-bilyon natin kung hindi naman pala natin depensahan ang ating bansa. Nasimula pa lang, para tayong nag-ano sa mundo na punta kayo sa Pilipinas kasi ang Pilipinas hindi nagde-defense sa sarili nila. Apakan nyo kami. We should also resort to multilateral approach. Kasi ang ginagawa niya is bilateral. Ang example po nito, parang tayo lahat, example, mga bansa ho tayong lahat na concerned sa ito ang ating South China Sea, tinitingnan natin sa gitna.
Ang ginawa ng China, hinila ang Pilipinas sa loob ng kwarto, nag-uusap, bilateral. Tayong lahat na stakeholders, hindi natin alam anong pinag-usapan dun sa loob. Sekreto. Paglabas nila dalawa, Pilipinas at China, nakangiti. Okay na daw sila. Hindi natin alam. Okay na daw sila. Katulad nitong nakaraan, di ba? Okay na, nagkasundo na daw ang China at Pilipinas. Tapos eto na, kita nyo naman mga katol kung ano nangyari, di ba? Nasira yung dalawang barko natin. Yung isa butas, yung isa yupi. Pero ang realidad, sa loob pala ng kwarto, sinakal ang Pilipinas. Kasi nga, if you engage with a superpower, you will be at the losing end in the negotiation. Ano bang pwede mong ilaban? Wala ka namang leverage na dinala doon. In fact, inaway mo yung mga kaaliado mo. So, ang gusto natin, huwag kayo sa kwarto mag-usap. Dito kayo mag-usap sa gitna habang nakatingin kami lahat para kaming kaalyado ng Pilipinas, pag nakita naming dihado ang Pilipinas at inaapakan, we can always raise our concern. Mr. China, that is already an oppressive action on the part of the Philippines. So, when you engage multilateral and with transparency, nape-pressure ang China because China wanted to rise as a superpower with its reputation intact. Ayaw niyang masira before the international committee that he is a rogue nation not following international law and is a bully to small countries. So, dito ka sa multilateral. Magkapit-bisig tayo lahat dahil malaki siya pero kung magkapit-bisig tayo lahat na maliliit na bansa, makikinig ang China. Good point mga tol. Diba? Good point. Ikaw bilang isang Pilipino, ano yung pwede mo pang sabihin at maidagdag doon sa sinabi ni Alejandro, no? Alejandro ata pangalan nun. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, may karapatan ka rin naman magsalita. Pwede mong ilagay ang iyong opinion, ang iyong reaksyon sa comment section sa ibaba. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.